Lunduyan ng napakayamang kasaysayan, kalinangan at kalikasan ang Bulacan. Kahit ang may pagmalaking ikaw ay taga Bulacan, ay anong sarap at tamis. Sapagkat ikay mula sa lahi ng dakilang Pilipino at nakatapak sa isang natatanging lupain. May 1,000 taon na rin ang nakalilipas nang ang Bulacan ay unang nabanggit sa isang talang dokumento dahil sa pagkakatuklas ng isang kasulatang tansok sa ilog ng Lumbang, Laguna. Dito ay lumitaw ang mga pangalan ng mga unang pamayanan sa Bulacan. May 100 taon bago dumating ang mga Kastila. Patunay lamang ito na ang Bulacan ay isa sa lunduyan ng sinaunang pamayanang Pilipino na may sariling kalinangan at kabias ng pangkatubigan. Dahil sa estratehikal na lokasyon nito, ito'y naging bahagi ng rehiyong pangkalakalan sa Luzon na tinawag na Mayi ng mga mangangalakal na Intsi. Idagdag pa rito na ang Bulacan ay naging tagpuan ng mga Tagalog at mga Kapampangan na siyang humubog sa sinaunang lipunan at kalinangan ng mga Bulakenyo. Malaki rin ang naging bahagi ng Bulacan sa paghubog ng aspetong politikal ng sinaunang Luzon. Ang mga sinaunang punong bayan nito na ay kinilala sa mga pangalang Gatdula, Gatmaytan, Gatsalian at Salamat. Noong dumating ang mga Kastila sa Luzon, inilarawan nila na ang lupain ngayon ng Bulacan ay isang malawak na taniman ng palay at bulak na may libu-libong mga Moro na nakasentro sa tabi ng ilog gamit ang wikang Tagalog at Kapampangan. Hindi lahat ng mga katutubo ng Luzon ay pabor sa pagdating ng mga Kastila, kaya't nasubukan ang kabayanihan ng mga Bulakenyo sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan na ang mahigit na 1,000 mga Moro mula sa Hagonoy sa pangunguna ni Magat Salamat ay sumama sa kampanya ng mga Kapampangan ng Makabebe sa pagpapalayas sa mga Kastila, na sa kasamaang palad ay natalo dala ng makabagong armas ng mga dayuhan. Ang pagkatalong ito ay nagresulta sa tuluyang pagkakasakop ng mga Kastila sa Luzon at pagkakadeklara ng buong Hilagang Maynila, kabilang ang ngayoy lalawigan ng Bulacan, sa ilalim ng probinsya de Pampanga na ang kabisera ay bayan ng Bulacan. Sa pangunguna ni Martin de Goiti at mga misyonerong Agustino, narating nila ang mga pampang ng kailugan ng Bulacan. Sa Mayto Kalumpit, dumaong ang unang Kristyanismo sa lalawigan. Habang sa kabilang dako ng lalawigan, dumaong sa bayan ng Bulacan ang mga Agustino. Mula sa mga bayang ito, naisilang pa ang mga bayan ng Bulacan at Pampanga. At noong taong 1578, naitatag naman ng mga misyonerong Pransiskano ang Maykawayan. Taong 1580, nabigyan ng pagkakataong maging alkalde sa ilalim ng Pampanga ang Kalumpit at ang bayan ng Bulacan na may sariling alkalde mayor. Subalit nang lumaon ay muli itong nakontrol ng Pampanga. Hanggang sa noong 1755, formal na naiwalay sa Pampanga ang lalawigan ng Bulacan. Naging kilala ang Bulacan sa panahon ng mga Kastila dahil sa ito'y isa sa pinakamayamang lalawigan ng Pilipinas. Nilinang ang mga kasukalan at kagubatan nito at ginawang mga estansyas at asyendas ng mga frailes. Dito rin ang galing sa mga tibagan ng Maykawayan at Marilao ang mga adobing ginamit sa Maynila at maging ang mga pang-araw-araw na panustos ng mga Kastila. Hinangaan rin ang kahangahangang kalikasan ng Bulacan dahil sa mga bulaklakan, mga ginintuang palayan, mga malalawak na kagubatan, at kahangahangang mga halamanan. Kaya't ito'y tinawag minsan ng mga Kastila bilang hardin ng Pilipinas. Nasubukan naman ang katapatan ng Bulacan noong ang Maynila ay sinakop ng Inglaterra, kung saan itinakbo sa bayan ng Bulacan ang pamahalaang Kastila sa pangunguna ni Don Simon de Anda y Salazar. Dahil dito ay pansamantalang lumawak ang sakop ng Bulacan, na ang mga lalawigan ng Tondo at Laguna ay pansamantalang isinanib sa Bulacan.
Ito ang nagbunsod sa pagpasok ng Tagalog sa lalawigan at idinala sa mga bayan ng Kapampangan tulad ng Pulilan, Baliwag at San Miguel de Mayumo na nooy bahagi ng lalawigan ng Pampanga. Hindi rin nagtagal ang pagkakaibigan ng mga Bulakenyo at Kastila, kung saan sila rin mismo ang magiging pinakamabalasik na kaaway. Lumala ang pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga prailes at mga opisyal na Kastila, dahilan upang umalma ang maraming Bulakenyo. Dahil rin sa malapit ang Bulacan sa Maynila, maraming mga nakapag-aral at nagpakadunong sa Europa, dahilan upang pumasok sa lalawigan ang iba't ibang kaalamang liberal. Ang naging bunga nito, nagsilbing pangunahing tauhan ang mga Bulakenyo sa unti-unting paggising ng damdaming makabayan at makabansa ng mga Pilipino. Naging aktibo ang mga Bulakenyo sa kilusang propaganda at nang lumaon ay sa katipunan. Di nagtagal, sumiklab ang himagsikang Pilipino at isa ang Bulacan sa kinatakutan ng mga Kastila. Naging kanlungan ito ng mga manghihimagsik at naging tahanan ng mga unang republika sa Asya. Ang Republika ng Kakarong de Sili sa bayan ng Pandi, ang Republika ng Biak na Bato sa bayan ng San Miguel de Mayumo, at nang ihayag sa Cavite ang kalayaan, agad namang binuksan sa simbahan ng Baraswain ang Kongreso ng Malolos, hanggang sa mailuwal ang simbolo ng tunay na kalayaang inaasam ng mga Pilipino, ang Republika Filipina ng Malolos. Hindi pa rin natapos ang pakikibaka ng mga Bulakenyo para sa kalayaan dahil sa pagdating ng mga Amerikano. Isa-isang bumagsak ang mga bayan ng Bulacan at hanggang sa pasong tirad sa Ilocos Sur. Ang mga Bulakenyo ay nagpatuloy pa rin sa pakikibaka. Mula sa bayan ng Bulacan, naidala sa Malolos ang kabisera ng lalawigan. Nagpatuloy pa rin sa pamamayagpag sa lipunan at pakikibaka ang mga Bulakenyo dahil kina Felipe Salvador ng Baliwag, Jesus Laba at Benigno Ramos ng Bulacan. Ang Bulacan Military Area laban sa mga Hapon. At hanggang sa kasalukuyang panahon, kabahagi pa rin ang mga Bulakenyo sa pagbuo sa kasaysayan ng Pilipinas, kagaya nila Manuel Quezon, Manuel Rojas at Imelda Marcos, na ang mga ninuno ay mula sa Bulacan, Kalumpit at Baliwag. Blas Ople ng Hagonoy at si Corazon Juanco Aquino ng Malolos. Hitik rin sa mayayamang kalinangan ang mga Bulakenyo, lalo pat halos dito nangagmula ang ilan sa mga kilalang tagapagsulong ng kalinangang Pilipino. Nasa Bulacan ang ilan sa mga maipagmamalaking iskolar, artista at personalidad sa lipunan. Ang mga pambansang alagad ng sining, alagad ng wika, mga pambansang sayentipiko, mga makukulay na pagdiriwang, mga likhang sining, mga tatak Pilipinong produkto at marami pang iba. Tunay na makulay ang lalawigan ng Bulacan, sa kalikasan man, kasaysayan o kalinangan. Patuloy pa rin ang pamamayagpag sa lipunang Pilipino ng mga Bulakenyo sa alinmang larangan. Kaya't upang lalo pang maipagpatuloy sa pamamagitan ng pananaliksik, paglalatahala, pagtitipon, pagpapakilala at pagpapalaganap ng mayamang kalinangan, kasaysayan at